we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Tulianan, a party list representative. So, bakit sila po yung napilinan ng boards? Or sila ba nag-volunteer? Paano po yung ganyan? Tingin ko, para sa akin, tingin ko naman ay talaga expected na to na mangyayari. Expected na mangyayari itong pangatlong impeachment. Kasi nandiyan na naipasa nila yung first, yung second, saka yung Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, maganda gabi sa inyong lahat. Gabi na pala, no? Alas 8 na dito sa akin sa Pilipinas. Upload natin to mga 9 o'clock. Pagkatapos natin syempre Huwebes dito at 7 days na lang mga kayon ay Pasko na. At eto nga talagang hinabol talaga, no? Kakapasok lang na balita. Siguro mga 2 hours or 3 hours ago. Unang-una, shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin. Syempre, mga nasa abroad. O yung mga na OFW natin, syempre, shoutout sa inyo dyan. At mag-ingat po kayo lagi. At salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Pati na rin kay BP Inday Sara Duterte at pati na rin sa mga Iskonyan, solid na supporters natin dyan. Maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa Joe Malone TV sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Nahuli pa po. Siyempre yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, attendance check muna tayo dyan mga kayon. Kung nasan lupalop ka man nanonood dito sa Joe Malone TV natin. At pakicomment naman dyan sa baba kung saan kayong nandoon. Halimbawa, nasa Switzerland kayo, watching from Switzerland, Canada, Japan, Hong Kong, Alaska. At pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas. Yung mga nasa Cavite, Bulacan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nasa ganun ay malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Kasi nakakatuwa Nakakatuwa dahil sobrang lalayo na mga nagko-comment dyan sa atin at gusto talaga nilang makibalita kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kumbaga yung mga issue sa Pilipinas, gusto nila malaman. At syempre naman, no, dahil ito ang lupang ating pinangako at lupang ito na nangyayari na ngayon. Nagkakagulo-gulo na. Shout out sa lahat ng mga viewers at supporters ng BP Inday Sara Duterte natin. Kapit lang mga kayon at pahigpit na ng pahigpit ang labanan. At kapapasok nga lang netong statement na to na nakikita nyo sa inyong screen. December 19, 2024 at 12:15 PM today Kaninang tanghali pala. December 19, 2024, the Office of the Secretary General received a third impeachment complaint against sa BP Vice President Sara Z. Duterte. Ayan na, Diyos ko. Ito na, talagang hinabol na. Ito na, the verified complaint was filed by the following members of the clergy and various people organization. Mga pare, grupo ng mga pare, grupo ng mga abogado. Sila yung mga nagpasa. Ayan, nasa inyong screen. Screenshot nyo na lang Ayan yung mga naggrupo na nagpasa tapos in-endorse ata ng dalawang sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, ng dalawang congressmen. Ayan yan ang kapapasok lang, Diyos ko. Hinabol talaga. December 19, bagong-bago. Upload natin maya-maya lang Ito na ang tunay na laban. Habang dinidiin nyo ang mga Duterte, parang mas lalo lang minamahal ng mga taong bayan. Mas lalo lang lumilinaw ang lahat. Imagine nyo, kailangan nyo pang i-impeach si BP Sara para makuha nyo lang yung pinapangarap nyong pwesto na pagka-presidente sa 2028. Ganun kalakas ang mga Duterte. Grabe, di ba? Okay. So, eto na, So, pinasa na yan kaninang tanghali o hapon. At ito yung mga grounds. Ayan, tatlo. Yan na yung mga impeachment complaint. Tatlo. Pangatlo pala. Ayan. Yan na, paki-screenshot nyo na lang. Galing nga sa News 5 Digital. Ayan na
Tapos, panoorin din natin yung video clip kung saan pinasa na nga yung impeachment, yung pangatlong impeachment case dito ito galing sa Philstar. Ito, pakinggan natin mga kayon. Of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Vision. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Pinky. Okay, that your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. Pinky Tan. Di pa kilala. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the complainant are the following. Number one, culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. We also have the Bribery. graft and corruption. Graft and corruption. Malversation and technical malversation. Ultimately, the ultimate ground is betrayal of public trust. Sir, sino nag-endorse na congressman? Yan. It would be Congressman Fernando and Juliana. May we know the full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Juliana, a party list representative. Sir, bakit sila po yung napili natin mag-endorse? Or sila ba nag-volunteer? Paano po yung nangyari? Okay, so as to that, I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is, we have these two endorsements. Ano pong basis ng impeachment Okay. complaint? So the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds transferred by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. Confidential funds pa din, no? Graft and corruption, saka yung bribery. Yun ang pagkakaintindi ko. This is based on the fact that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants. And 12. we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was told. Yes. Sir, if you don't mind, your full name, please. So my full name is, I am Attorney Amando Virgil Dinigutan. I am a lawyer from Cebu, asked by the complainants to draft these complaints. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Not only legal, constitutional, it's now their moral duty to do so. Alright? So we'll be giving you Well, Ayan na. Napanood nyo naman, ha? Napakinggan nyo, galing nyo sa Philstar. Maraming salamat, Philstar, ha? O eto na. Pero, di ba? Grabe, no? Talagang hinabol talaga. Before Christmas, kaka-upload ko lang kanina. Tapos meron na ako kagad na ganito na balitaan na kaya hinabol naman natin na itong pangatlong impeachment na yun. Well, hindi naman to, expected naman to, even VP Sara Duterte, even Attorney Panelo. Tingin ko, para sa akin, tingin ko naman, talaga expected na to na mangyayari. Expected na mangyayari itong pangatlong impeachment kasi nandiyan dyan na naipasa nila yung first, yung second, saka yung third na impeachment na yung second na impeachment, kaya talaga expected na pangatlo ipapasa na rin to. And actually baka nga ito pa yung hinihintay ni VP Sara Duterte, yung maipasa yung pangatlong impeachment kasi at least pag naipasa na yung pangatlo, doon na siya magpapaliwanag sa korte. Sa korte na mismo, hindi na siya i-hearing netong ng HOR, ng House of Representatives kasi may endorse na to May endorse na to, 'di ba? Magkakaroon na ng talagang proseso, 'di ba? Yung proseso na 'yon, at least
according to VP Sara na din sa mga napanood natin na mas gusto niya yung ganun, gawa ng at least isa lang ang pagpapaliwanagan niya. 'Di ba? At siya lang yung aatakihin. Kumbaga siya lang yung questionin. Hindi na madadama yung mga staff niya, yung mga executive secretary niya. Wala nang ganoon. Unlike nung nangyari sa HOR na talagang inimbestigahan pati yung mga staff ni VP Sara sa Office of the Vice President at talagang yun nga na nakulong pa si Attorney Zulaika Lopez. So ayun na ayaw ni VP Sara. Kung gusto niya, sabi niya, 'di ba, sa kanya nga press con, kung siya lang yung atakihin, okay lang dahil politiko naman siya. It's a part of being a politician. Pero kung atakihin daw yung kanyang mga tao, yung mga kanyang personnel, doon siya mas pumapalag, 'di ba? Mas okay nga daw to kung talagang ipapasa yung pangatlong impeachment case, which is nangyari na nga, at least magkakaroon na ng proseso at sa korte na magdedesisyon, magpapaliwanag si VP Sara at malalaman na rin natin na doon na talaga ang maghihintay na lang tayo. At least may proseso. Pinasa na nila to at nagkatotoo na nga, no? Pangatlong impeachment at may endorse na to kung di ako nagkakamali sa Senate. Ewan ko lang kung tatrabahuhin pa nila to o baka after ng Christmas o baka next year na. Kayo naman ang tatanungin ko maya-maya. Pero panoorin muna natin itong interview kay VP Sara. Pero ano to luma na to. Pero as expected by VP Sara, according to her, mas ine-expect niya na talaga magkakaroon ng impeachment. Panoorin natin. Mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot. Kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. So doon, masasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of the House of Representatives na mali na ginawa. No? And mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung yun nga. ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Sa mga nagpapa-impeachment. Ay naku, wala akong message. Wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. We can always try, no? Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So, man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Yan, galing nga sa TV5. Manila, yung interview na yan. Mga kayon, ito na. Tuloy na ang laban. No? Pero may napanood ako kundi ako nagkakamali sa SMNI din na parang hindi pa prior pa rito sa pagpasa ng third impeachment case na parang sinabi doon na parang ano ba? Dito lang ba tayo sa social media o lalabas na tayo sa kalsada? Ayan. Parang ito yung parang nag-confirm ito, no? Parang before yung napanood ko na yun sa SMNI, I think morning pa ata. Tapos wala pa to kasi tanghali ito ngayong araw tanghali ito. So parang nag-confirm na baka ito na nga yun. At baka mag-confirm din yan na maglalabasan na yung mga religious group, yung mga Muslim Alliance, lalabas na. Nag-uusap na yan sa kalsada. At malamang sa kalsada na tayo makikita-kita. So, hindi na dito lagi sa social media, sa bali-balita. So, makikita nyo na rin yan sa kalsada. Ito na yung tunay na laban. Ito, hihingin ko na yung suporta ng mga Duterte supporters dyan. Ito na yung tunay na laban. So, meron ng third impeachment case against VP Sara. Next year, malamang next year na to, no? Napaka, naman, kung talagang magkakaroon pa ng hearing ng after Christmas. Probably next year na to, nakikita ko. Ito na yung tunay na laban natin. Kung meron mga grupo dyan na nagplano na, hayaan nyo, makikisama ako dyan, makikita nyo rin ako sa kalsada, probably. At iyahatid ko sa inyo yung mga kaganapan doon sa kakalsadahan. Kasi yun ang tunay na laban, di ba? Ito, SOCMED SOCMED, given na to. May magre-react, may magsusurvey ng ganyan, may magbabalita tulad ng mga mainstream media, hindi gaya ng mga nasa kalsada. Yun ang tunay na laban. Yun ang aabangan natin at doon naman ako magre-report para sa inyo. 'Di ba? Para makita niyo. Magla-live na lang tayo ron para wala nang edit-edit.
diretso na, suportahan nyo na lang yung mga videos na ina-upload natin. O eto na mga kayon ano sa tingin nyo at ano sa palagay ninyo ang mangyayari ngayong naipasa na yung third impeachment case against kay BP Sara Duterte. Paki-comment naman dyan sa baba at one of these day baka mag-live tayo dahil patindi na ng patindi. Hindi ko na ina-expect na magkakaroon pa ng third impeachment. Kala ko next year na. Talagang hinabol pa nila ngayon. Tingnan mo naman. December 19, December 20, alam ko, bakasyon na ng HOR ng House of Representatives no? Pero talagang nagkahabulan na. O, 'di ba? Parang nga sinabi dito na 14 ata yung complainant at in-endorse ng dalawang congressmen sa 3rd District Camarines Sur ata. At yan na. Yung mga religious group nagpasa na sa group ng mga lawyers. Mga kayon, i-comment nyo naman dyan sa baba. I-comment nyo sa baba kung ano yung mga sa tingin nyo na mangyayari after nito. At next year, baka doon na tayo sa kakalsadahan at makikita nyo na yung mga tunay na nangyayari at tunay na mga suporta ng mga Duterte para dito sa ating BP Sara Inday. Di ba? Mga kayon suportahan po natin at patuloy lang ang laban. Laban lang po tayo at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Jomalon TV. Binalita ko lang sa inyo yung kaganapan na nabalitaan natin sa social media na umiikot at gusto ko rin malaman nyo na yun na nga naipasa na yung third impeachment case. Maraming salamat. Please like and share this video at paki-subscribe na rin para doon sa mga baguhan at paki-click na rin yung notification bell at sana wag din kayo mag-skip ng mga ads natin. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.